Kai Sotto, ginulat ang naturalized player ng Japan na si Josh Hawkinson. Not just once, not twice, kundi sa 3 pagkakataon. At alamin natin kung bakit di naglalaro ng one-on-one play itong si LeBron James. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Sotto, ginulat ang naturalized player ng Japan na si Josh Hawkinson sa 3 pagkakataon sa isang game na napakagandang panoorin at nag-overtime pa. Talo lang sina Kai Sotto pero lumalaban hanggang dulo. Sa isang play ay nagulat si Josh Hawkinson sa isang rebound play na kung saan nakuha ni Kai ang rebound at sa pulsisiko ang kanyang mukha. Well, foul man dito si Kai, pero para sa akin ay maganda ito going forward upang katatakutan na si Kai. Masyado kasing malamya ang ating manok, kaya sometimes kailangan niya to play physical, even dirty at times. Pero hindi lang yan. Sa simula pa lang ng laro, galing sa jump ball sa unang position, ay ginulat kaagad ni Kai si Josh Hawkinson galing sa isang pick and roll play na kung saan dinakdakan ni Kai ang Japan import. At ilang beses rin itong nangyari at naging suki na ni Kai si Josh sa kanyang mga poster alley-oop dunks. At hindi lang yan, ginulat rin ni Kai si Josh Hawkinson sa 4th quarter na kung saan nakatikim itong si Josh sa lakas ng katawan ni Kai sa ilalim ng basket. Binuli ni Kai si Josh at nakuha ang easy 2 points. Well, ang mga ganitong plays sa ilalim ang kulang kay Kai. Kaya naman talaga ni Kai na ibuli ang mga defenders sa ilalim, pero mukhang isang pagkakataon lang ito nangyari sa buong laro. Siguro alam naman ng kanyang coach kung gaano nakalakas ni Kai sa ilalim, yat hindi pa rin nila binigyan si Kai ng mga play sa low post except display. Maybe nireserve ni Coach Anzai ang play na ito para sa regular season. Isa pa rin problema kay Kai ay ang kanyang mga fouls. Ilang beses rin siyang pinahinga dahil sa dikit-dikit na mga fouls. Yet naka-double figure pa rin si Kai sa scoring at naka-7 rebounds. At mukhang wala pa rin kumpiyansa si Kai na tumira galing sa 3-point line. Merong mga instances na panira na sa tres pero pinasa pa rin niya. I just hope na this coming season ay makukuha na niya ang tamang kumpiyansa at magagamit na niya ang kanyang 3-point shooting. At balitang NBA naman, Austin Reaves nagbigay ng matinding pahayag kung bakit tumatanggi si LeBron James na maglalaro ng one-on-one na basketball. Ayon sa kanyang kakampi sa Los Angeles Lakers, sinasabi ni Austin Reaves na hindi nakikilahok itong si King James sa mga one-on-one game dahil hindi niya ito itinuturing na real basketball. Na, he don't play one-on-one. Sagot ni Austin Reaves nang tinanong ito kung naglalaro ba siya ng one-on-one with King James. He said, one-on-ones, not real basketball, which I kinda agree with. Dagdag pa ni Austin Reaves. Ang basketball ay isang larong nangangailangan ng sama-samang pagsisikap at kolaborasyon ng bawat manlalaro sa koponan. At yakbatin ni LeBron James ang kahalagahan nito. Hindi maikakaila na isa si LeBron James sa mga pinakamahusay na scorers sa kasaysayan ng NBA. Siya nga ang may hawak ng record ng pinakamaraming puntos sa regular season ng NBA. Isang patunay ng kanyang pambihirang husay at pagiging dominante sa court. Sa 4 na titles ni LeBron James sa NBA,
Ito ay patunay ng kanyang kakayahan, ngunit hindi niya ito narating ng mag-isa. Sa kanyang unang dalawang titulo noong 2012 at 2013, malaki ang naitulong ng kanyang mga kasamahan sa Miami Heat, partikular na sina Dwayne Wade at Chris Bosh. Si Dwayne Wade, na kilala rin bilang isa sa mga pinakamahusay na shooting guard sa NBA, ay nakapagbigay ng malaking suporta kay LeBron James sa pag-atake at nagpatanggal ng bigat sa kanya sa scoring duties. Samantala ito si Chris Bosh, isang versatile big man, ay hindi lamang magaling sa pagkuha ng rebounds, kundi pati na rin sa kanyang abilidad na magbigay ng floor spacing, na nagbibigay ng mas maraming pagkakataon para kay LeBron James at sa iba pa niyang mga kakampi para makakuha ng magagandang tira. Ang kanilang pagkakaisa at pagsama-sama bilang isang koponan ang naging susi sa tagumpay ni LeBron James sa mga taong yon. Kung hindi dahil sa contribution ni Wade at Bosh, marahil ay hindi niya narating ang mga kampyonatong yon. At bukod pa rito, nang manalo si King James ng kanyang ikatlong NBA title noong 2016, kasama niya sa koponan ang isa sa mga pinakamahusay na offensive player sa kasaysayan ng basketball, at ito ay si Kyrie Irving, na nag-average ng 27.1 points at may shooting percentage na 46.8% from the field, 40.5% from the three-point range, at 93.9% from the free throw line laban sa Golden State Warriors sa championship series ng taong iyon. Nang makuha naman ni LeBron James ang kanyang ika-4 na title noong 2020, may matibay na argumento na hindi siya ang pinakamahusay na manlalaro sa kanyang koponan sa tagumpay ng Los Angeles Lakers sa kampyonato. Sa 2020 NBA playoffs, pinangunahan ni Anthony Davis, ang star big man ng Los Angeles Lakers, ang koponan by scoring 27.7 points and 1.4 blocks bawat laro. At ngayon, kung magpapatuloy itong si Austin Reeves sa kanyang magandang performance mula sa kanyang ikatlong season sa NBA, patungo sa 2024-25 season, malaki ang maitutulong nito kay King James sa kanyang paghahangad ng ika-5 titulo. Si Austin Reeves ay nag-average ng career high na 15.9 points, 4.2 rebounds, 5.5 assists kada laro sa 82 games sa regular season no 2023-24 season. Ang pagsulong sa laro ni Austin Reeves ay maaaring magbigay ng kinakailangang suporta para kay LBJ, lalo na sa kanyang edad na 39, para muling maging kampyon. Sa likod ng mga malalakas na kasamahan tulad ni Anthony Davis at Austin Reeves, patuloy na ipinapakita ni LeBron James na ang tagumpay sa basketball ay hindi lamang tungkol sa individual na talento, kundi sa sama-samang pag-abot ng layunin bilang isang koponan.